Mga idol, baka gusto nyong suportahan ang munti nating channel through membership, click nyo lang po yung join button sa ating homepage. Isang malaking mansyon ang ipinapakita at sinasabing ito ay isang kondado ng kaharian ng Seldom. May isang taong nakahiga sa kanyang kama habang ang araw ay sumisikat sa kanyang silid. Isang binata na may aqua na buhok at mata ang lumitaw, napabuntong hininga habang nakatingin sa kisame. Ipinahinga niya ang kanyang kamay sa kama, nakalawit ang kanyang mga paa sa kama at isinuot ang kanyang tsinelas. Ang binata ay nakaputi lahat, nakaupo sa kama. Muli siyang napabuntong hininga at naalala ang panaginip na iyon muli. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at lumalabas na Jamie Welton ang kanyang pangalan. Tumingin siya sa kanyang harapan laban sa isang background ng mga bulaklak at iniulat na siya ang panganay ng Count, ang legal na tagapagmana. Gayunpaman, tila hindi lang iyon ang dapat malaman. May kidlat at dugo sa paligid at makikita mo ang isang lalaki na may maitim na buhok na nakahiga. Isang parirala ang narinig ayon sa kung saan selyuhan nila siya. Ang binata ay nakaupo sa mga asul na simbolo ng mahika. May mga bakas ng dugo sa paligid niya at umubo siya. Tumingin siya nang nakapikit ang isang mata at sinabing hindi siya makontrol ng 12 heavenly gods. Napakahina nila kaya nagtipon-tipon pa sila at ang natitira na lang sa kanila ay ang maglagay ng selyo. Malakas na tawa ang naririnig sa pahayag na imposibleng pigilan ang tawanan na ito. Tumingin ang lalaki sa isang bagay na kumikinang sa itaas at sinabi sa kanila na subukan, ngunit malapit na siyang magising muli. Naririnig na sa kasong ito ang kanilang nakasisilaw na liwanag ay lalamunan ng kadiliman. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at siya, na nakanganga, ay sumigaw na mangyayari ito, na magdadala sa kanya sa kawalan ng pag-asa mula sa imposibilidad ng pagkamatay. Inaangkin niya na magmamakaawa sila sa kanya para sa kanilang sariling kamatayan. Nakikita ang kidlat at isa pang boses ang naririnig na nagsasabing, nakaharap kay Wolfer, na inaasahan niya ang araw na ito. Gayunpaman, idineklara din niya na mula ngayon, magbabago ang lahat. Idineklara niya na ang lalaki ay nakatakdang gumugol ng kawalang hanggan sa mga hirap ng pagkabihag. Iniulat na ito ang paraan kung paano sinelyuhan ng 12 gods ang binata sa Infinity of Time. Gayunpaman, lumalabas na nagawa niyang lampasan ang hadlang. Nakaupo siya nang nag-iisip habang nakatingin sa bintana at sinabing pagkatapos noon ay muli siyang isinilang. Siya ang panganay sa pamilyang ito ng mga aristokrata. Isang sanggol ang ipinapakita na umaabot sa kanyang mga magulang at isang ina na umiiyak sa kaligayahan. Masaya ang kanyang mga magulang na iminulat ng kanilang Jamie ang kanyang mga mata. Tinawag nila siyang napakagwapo. Napansin ng ama ng pamilya na kapag iminulat ng sanggol ang kanyang mga mata, mas kamukha niya ang kanyang ina at nagtataka kung paano sila nagiging sobrang maliwanag. Nakatayo ang babae na magkadate ang mga kamay at inaangkin na ang bata ay may ekspresyon sa mukha ng kanyang ama at naaantig din sa magagandang mata ng bata. Sa oras na ito, ang sanggol mismo ay nagtataka kung nasaan siya, ngunit hindi niya ito masabi ng malakas dahil napakaliit niya at hindi marunong magsalita. Tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig at tumingin siya nang may pagtatanong sa kanyang mga magulang. Nagtanong siya kung bakit hindi siya makapagsalita. Iniulat ng binata na siya ay naging anak ng mga aristokrata, na tumatanggap ng labis na pagmamahal ng magulang. Ipinapakita ang isang masayang ina at ama ng bata na hawak siya sa kanilang mga bisig at pinag-uusapan kung gaano siya kalusog. Ang sanggol mismo ay hindi mukhang masaya. Iniulat niya na nabuhay siya ng ganito sa loob ng 9 na taon. Isang babae na nakasuot ng damit ng katulong ang naglalakad, tumutunog ang kanyang takong. Tumingin lang si Jamie sa kung saan nang nag-iisip. Napabuntong hininga siya, lumalabas na nakatayo siya sa tabi ng bintana at nagtatrabaho, sinasabing may isa pang nakakapagod na araw na darating. Isang malawak na nakangiting babae ang tumawag sa binata. Maaari mong malaman na ito ang kanyang yaya. Ang binata, na nakangiti ng may kagandahang loob, ay bumati sa kanya ng magandang umaga. Hawak ang mga damit sa kanyang mga kamay. Napansin ng yaya na maaga si Jamie at nagtaka kung ano ang ginagawa niya. Dito, sumagot ang binata na tinitingnan niya ang magandang kalangitan sa umaga. Masaya ang babae at sinabing may mahusay na pakiramdam ng kagandahan ang binata. Si Jamie mismo ay tumalikod sa oras na ito,
Nakangiti ng awkward at nag-iisip kung mayroon ba siyang pakiramdam ng kagandahan. Ibinigay ng yaya sa binata ang ilang damit at sinabing ang paghanga sa kalangitan ay siyempre kahanga-hanga. Ngunit naghihintay na ang binata at binibini kaya iminungkahi niya na magpalit muna ng damit ang binata. Lahat siya ay kumikinang, sumang-ayon sa kanya. Nakapagpalit na si Jamie na nakatayo habang tinitingnan ang kanyang yaya habang siya ay nakangiti at inihayag ang kanyang pagdating. Nakapikit ang kanyang mga mata, ang binata ay napabuntong hininga. Iniisip na ito ay parehong bagay muli. Nakaupo sa mesa ang mga magulang ni Jaime at ang kanyang masayang maliit na kapatid na babae na tinatawag siya. Ang kanyang ina ay kumikinang at nakangiti, tinatawag siyang kanyang minamahal na anak at sinabing bilasan niya. Malawak na ngumiti si Jamie at namula, tinawag ang kanyang ina. Lumapit ang binata sa mesa habang masayang tumatawa ang kanyang mga magulang. Kinakain ng maliit na kapatid na babae ni Jamie ang pagkain sa magkabilang pisngi at siya ay nagningning ng pag-usapan ng kanyang ina kung gaano kaganda ang kanilang mga anak. Tinitigan siya ng babae ng may damdamin, ipinahinga ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at sinabing malamang na sila ay napaka-cute dahil kamukha nila ang kanilang ama. Nalaman na ang ina ni Jaime ay ang nag-iisang anak na babae ng dakilang pamilya ng Bell. Siya si Bell Welton ngunit ang kanyang sariling ama ay ang pinuno ng Welton County, isa sa 5 master ng espada ng kaharian. Ngumiti ang ama ng binata at sinabing sila ay parang mga anghel dahil kamukha nila ang kanilang ina. Iniulat na ang pinuno ng Welton County, isang master ng espada, ay tinatawag na Count Arino Welton. Iminungkahi ng binata na ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang ama ay maaaring sobra. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang ng may pag-ibig at namula ang babae. Ipinahayag ni Jamie na sa tingin niya ang kanyang ama ay isang handal na baliw sa kanyang pamilya. Bigla niyang naalala ang kanyang kapatid na babae. Inabot niya ang isang tinidor na may piraso ng pagkain sa kanyang kapatid at nalaman na ito ang pangalawang anak at anak na babae ng pamilya Welton, si Sarah Welton. Kinain ng binata ang pagkain na inialok niya. Hinaplos niya ang ulo ng kanyang masayang kapatid na babae at pinasalamatan siya sa pagbabahagi ng mga pagkain sa kanyang kapatid. Lahat ay masayang tiningnan si Sarah nang nakangiti ng malawak at idineklara ng ama ng pamilya na ito ang pinakagusto ng kanilang minamahal na anak na babae. Dito, ang binata ay tumalikod lang at nag-iisip na siya ay pagod at gustong mag-isa. Nakatayo sa tabi ng kama, napabuntong hininga siya ng malalim. Humiga siya sa kama. Isiniksik ni Jamie ang kanyang ilong sa unan, sinabing hindi pa talaga siya nasanay na marinig ang mga tawag na iyon araw-araw. Hindi siya mukhang masaya at sinabing kahit papaano ay lumaki na siya ng kaunti dahil sa mas maagang edad, nanginginig din siya ng gusto kaya gusto na niyang mamatay. Dumating ang binata sa conclusion na sa kabila ng lahat, mahal niya ang bahay na ito. Marami siyang pagkakataon dito at gusto niya ang personal na silid-aklatan ng Count. May lumitaw na mga kumakaluskos na nilalang sa tabi ni Jamie, isa sa mga ito ay humikab. Samantala, iniisip ng binata na ngayon ang kanyang antas ay napakababa. Gayunpaman, naniniwala siya na hindi lahat ay masama. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa isa sa mga kumakaluskos na nilalang at tiningnan ito ng may pagtatanong. Lumalabas na ang reincarnation mismo ang naging bagong pagkakataon para sa kanya. May nakikitang kamay na nakahawak sa isang bagay habang kumakalat ang itim na likido dito. Iniisip ng binata na mayroon pa ring 12 bobo na Diyos. Ngumiti si Jamie habang tinitingnan ang likido na nananatili sa kanyang kamay pagkatapos pisilin ang kumakaluskos na nilalang at iniisip kung paano sinusuportahan ang mga Diyos na ito ng mga mananampalataya na parang mga parasitong sumisipsip ng dugo. Lumalabas na ang mahika ay hindi man lang nabuo sa panahong ito. Ang ekspresyon ng binata ay ligaw at isang itim na blob na may dilaw na mata ang nabuo mula sa kanyang kamay. Iniisip niya na sa kanyang kapangyarihan, ito lang ang kaya niya ngayon, ngunit tiyak na nasa panig niya ang oras. Isang pag-iisip ang tunog na nagsasabi sa 12 Diyos na magpatuloy na umupo ng mayabang sa kanilang mga trono. Nagngalit ang panga ni Jaime at humigpit ang kanyang kamao. Isang nakangiting yaya ang sumilip sa silid at sinabing oras na upang magbasa ng mga kwentong pambata mula sa binibini. Nakatayo siya ng tahimik, nakayuko ang ulo.
Nang muling tawagin siya ng babae, gumawa siya ng mukha ng isang gwapong prinsipe at tumalikod. Sinabihan ng yaya na bilisan habang sa isip ay sinisisi ang kanyang sarili. Napabuntong hininga si Jamie ng malalim habang umaalis ang yaya, sinasabing bilisan niya at iniisip na sa tuwing nagpapanggap siyang mabait, gusto na naman niyang selyuhan. Nakaupo sa isang asul na sofa ang isang nakangiting ina na sinasabihan si Jamie na bilisan ang paglapit sa kanya at pakisuyo si Sarah. Lumapit ang binata sa sofa nang nakangiti ng may kabaitan. Umupo siya sa kanyang mga tuhod sa paanan ng kanyang ina at nagtanong kung anong libro ang babasahin niya sa kanila ngayon. Parehong si Nanay at Sarah ay mukhang tulala sa ginawa ng binata. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nagmamadali silang yakapin siya mula sa magkabilang panig, sinasabing siya ay matamis at kaakit-akit. Ipinakita ang libro at sinabi ng babae na ngayon ay babasahin nila ang libro ni Archmage Hans. Nagtanong siya kung gusto ito ng kanyang anak. 3 tao ang nakaupo sa sofa. Hawak ng nanay ang isang libro sa kanyang mga kamay at binabasa ng malakas ang isang kwento habang parehong natutulog na ang kanyang mga anak. Naririnig na ang parirala na si Hans ay nabuhay ng masaya. Ibinagsak ng babae ang libro. Siya, na nakangiti, ay nagtanong kung nagustuhan ng mga bata ang binabasa ngayon. Malawak na ngumiti ang binata, sinabing nagustuhan niya ito at gusto din niyang maging isang archmage tulad ni Hans. Dito, sumagot ang kanyang ina na ang kanyang anak ay napakatalino kaya tiyak na siya ay magiging isang mahusay na wizard. Hindi komportable si Jaime na makinig sa mga talumpati tungkol sa kung paano niya nalampasan ang 3 guro ng mahika at nagtataka kung ito ay isang biro dahil humingi siya ng kapalit para sa guro ng mahika. Hinaplos ng ina ang kanyang ulo. Ngumiti siya at iniulat na sa pagkakataong ito, tinawagan ni tatay ang pinakakahanga-hangang wizard. Napagtanto ng binata na may pagsisisi na tila hindi ito pangungutya, ngunit sinabi lamang ng malakas na si tatay ang pinakamahusay. Nakatayo siya sa gitna ng silid nang tanungin siya ng kanyang ina kung pupunta siya sa silid-aklatan ngayon. Nang makatanggap siya ng isang positibong sagot, inabot niya ang kanyang mga bisig para sa bukas na yakap at sinabihan siya na huwag magtagal dahil minsan ay maaari kang magsaya ng kaunti. Hindi mukhang masaya si Jamie at iniisip na gusto lang niyang umalis. Nagulat ang kanyang ina nang tumakbo siya papunta sa kanya na may yakap. Mabilis siyang umangkop at hawak na ang kanyang anak ng mahigpit sa kanyang mga bisig, tinatawag siyang isang kaakit-akit at sinasabing huwag pumunta sa silid-aklatan ngunit makipaglaro sa kanyang ina. Ipinapakita ang ari-arian ng count at ang sigaw ng binata para kontrolin ng kanyang ina ang kanyang sarili ay naririnig sa buong kalye. Ang binata ay nakaupo sa isang upuan sa likod ng isang libro. Ibinagsak niya ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinasabing nabasa niya ang pinakabagong libro na ito tungkol sa mga teknik ng paghinga ng mana ngunit naging karaniwan lamang ito. Nagtaka siya kung wala na bang mga libro kung saan siya matututo ng anuman. Naglakad siya sa gitna ng mga istant at sinabing sa pamamagitan ng paraan, oras na para sa pagkain muli ngunit napakapagod para sa kanya ang kumain ng 3 beses sa isang araw. Dumating siya sa conclusion na kailangan niyang umalis bago ipadala ang yaya para sa kanya. Ang binata ay lumabas sa koridor at nakilala ang isang lalaki na may mahabang buhok. Nakatayo siya malapit sa estatwa at nagtaka kung ginagamit ba talaga ni Earl Welton ang gayong artifact para lang palamutihan ang pasukan sa kainan. Nakikita ang mata ni Jaime at hindi niya maintindihan kung sino ito. Ngumiti ang lalaki at kumaway sa binata, binati siya. Si Jamie naman ay nag-iisip na napakarami niyang mana. Lumabas lang ito na parang malaking alon ng pagsabog. Ang binata ay tumingin ng may pagtatanong at nag-iisip na siya ay nasa 7 baitang man lang. Nagtaka siya kung paano siya nakarating dito nang walang gabay. Talaga bang teleportasyon? Hinigpitan ni Jamie ang kanyang kamay sa isang kamao at inisip kung paano nakapasok ang lalaki nang walang imbitasyon. Mukha siyang masyadong relax para sa isang taong pumasok sa bahay ng isang master ng espada. Ang asul na mata ng lalaki ay kumikinang. Si Jaime, na nakanganga, ay nagtanong kung sino siya. Ang puso ng binata ay nasusunog at nagtataka siya kung paano nakarating dito ang lalaki dahil hindi ito madali para sa isang ordinaryong tao. Ang pag-iisip ay tunog na may tanong na ang anak ng isang tigre ay isa ring tigre.
Mukhang hindi ito karaniwan.